Maiinit na balita ngayong tanghali. 17 Pinoy seafarers na pinalaya ng Houthi rebels sa Yemen nakatakdang dumating sa Pilipinas mamayang gabi ayon sa Department of Foreign Affairs. 2 sundalo patay, 12 sugatan matapos ang pananambang sa Basilan. Grupong may kaugnayan sa MILF hinihinalang nasa likod ng ambush. Philippine Coast Guard ipinadala na ang BRP Cabra sa may karagatan ng Zambales upang i-challenge ang mga barko ng China. 2 commissioner ng COMELEC magre-retiro na sa susunod na buwan. Pagtatalaga ng mga bagong kapalit ipinanawagan dahil sa nalalapit na eleksyon. 300 residente na wala ng tirahan kasunod ng sumiklab na sunog sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. At bayan ng San Francisco, Leyte, sa Southern Leyte, niyanig ng magnitude 5.8 na lindol. Ilang mga gusali at kalsada nagkabitak-bitak. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 23, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa mga balita ngayong tanghali. Inaasahan darating na sa bansa mamayang gabi ang 17 Pinoy seafarers na pinalaya na matapos ang mahigit 1 taong pagkakabihag ng mga rebelding Houthi sa Yemen. Mula sa Pasay City may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, may naging kapalit ba yung pagpapalaya sa mga Pinoy seafarers at anong tulong ang ibibigay sa kanila ng gobyerno pagdating dito sa bansa? Na produkto ng magkakatuwang natulukan ng iba't ibang sektor ang pagpapalaya sa 17 Pilipinong tripulante na nabihag sa Yemen. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa suporta ng Sultanate ng Oman. Pinasalamatan naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Sultan ng Oman na si Haitham bin Tariq at ang kanyang gobyerno sa kanilang matagumpay na pamamagitan sa nagbigay daan upang ligtas na makalaya ang mga Pilipino. Pinuri rin ni PBBM ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan at nasa pribadong sektor na walang pagod na nagtatrabaho upang marating ang magandang development na ito. Nakatakdang dumating sa Pilipinas alas 9:30 mamayang gabi ang 17 tripulante mula yan sa Muscat. Sakay ang mga ito ng Omar Air. Yan ang kinumpirma ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega. Mamaya ay inaasahan natin na mabibigyan ng tulong ang mga ito ng Department of Migrant Workers na patuloy naman nilang lagi naman nilang ginagawa at inaasahan natin na magbibigay din sila ng pahayag kaugnay pa dun sa iba pang detalye at ibang specific na mga tulong na ibibigay nila dito sa 17 tripulante. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ella. So Asher, anong tulong nga ang ibibigay sa kanila ng gobyerno pagdating dito nila sa bansa? Yes, inaasahan natin na kasi palagi naman na Ella na pag umuwi ang mga ganitong mga seafarers, mga repatriated na mga Pilipino mula sa ibang bansa ay binibigyan ng tulong pinansyal, maging yung mga tulong na mga pangkabuhayan doon sa mga apektadong mga Pilipino at doon sa kanilang mga pamilya. Nakikipag-ugnayan tayo sa Department of Migrant Workers kaugnay doon sa mga specific na ibibigay nila at sinabi nila na magbibigay sila ng pahayag ngayong araw. Kaugnay nga dito sa mga iba pang detalye ng pag-uwi ng 17 tripulante. Ella. Alright, maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Iniurong ng Commission on Elections o COMELEC sa darating na Sabado, January 25, ang pagsisimula ng reprinting ng mga balotang gagamitin sa halalan sa Mayo. Kasama na sa balota ang mga pangalan ng mga kumakandidato na may nakuhang Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema.
Narito ang report ni Dante Amento. Hindi natuloy kahapon ang muling pag-iimprinta ng mga balota para sa 2025 elections sa National Printing Office o NPO. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sisikapin nilang tapusin agad ang mga panibagong ballot face templates upang masimulan hanggang sa Sabado ang ballot printing. Baka po natin matapos kaagad by tomorrow. Halimbawa, yung pong paggagawa ng mga ballot faces, pwede po kami magsimula kahit Friday ng hapon. Mula sa dating 950,000 na target na balotang kayang iimprinta kada araw, gagawin na itong 1.5 million. Kung may panibago pa kanyang TRO ay mahihirapan na talaga ang COMELEC pagdating sa panahon ng pag-iimprinta ng balota. Tiniyak ng komisyon na kasama na sa mga bagong ballot face ang pangalan ng mahigit 10 individual na nakakuha ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema laban sa desisyon ng COMELEC na kansilahin ang kanilang kandidatura. Kasama na rito sina dating Albay Governor Noel Rosal at vlogger na si Francis Leo Marcos. We will respect, comply, and follow the directive of the Honorable Supreme Court. Tatandaan po natin ang isang TRO ay pansamantalang remedyo. Hindi po ito ang pinal na desisyon tungkol sa merito ng kaso. Hindi pa po nito sinasabing tama o mali ang Commission on Elections sa naging desisyon po niya. Itinigil ang pag-iimprinta ng mga balota noong January 14 dahil sa kautusan ng Korte Suprema na isama dito ang pangalan ng mga kumakandidato na may TRO. Well, these TROs, they enjoin or prevent the COMELEC from implementing the resolutions, considering the candidates are either disqualified or a nuisance candidate. So that means they have to be included in the ballot. Samantala sa Sabado ay nakatakda rin ang mock elections na idaraos sa ilang piling lugar sa bansa, kabilang na ang Sulu. Dito masusubukan kung gumagana ng maayos ang buong sistema ng eleksyon mula sa pagboto hanggang sa pagpapadala ng resulta ng halalan at hanggang sa canvassing. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ang Commission on Elections o COMELEC sa Pangulo na sana magkaroon agad ng kapalit ang dalawa nilang commissioner na magre-retiro sa susunod na buwan. Ito ay sina Commissioners Socorro Inting at Marlon Cosquejo. Ang detalye alamin natin sa report ni Dante Amento live. Dante, bakit mahalagang may kapalit agad ang dalawang COMELEC commissioners na magre-retiro? Magandang umaga, Ella. Bukod kasi sa malapit na yung halalan, no? Maraming mga paghahanda na ginagawa ang Commission on Elections. Kapag kasi, Ella, nagkaroon ng isang kaso ay kailangan din na kumpleto. Usually may mga ganong mga pangyayari na kailangan kumpleto yung miyembro ng Commission on Elections and Bank para madesisyonan ang isang kaso para sa isang resolusyon. Dalawang commissioners ng Commission on Elections o COMELEC ang magre-retiro sa susunod na buwan. Ito ay sina Commissioner Socorro Inting na pinaka-senior sa lahat ng commissioners at Commissioner Marlon Cosquejo. Kaya inaasahang magiging 5 na lang, Ella, ang 7 miyembro ng Commission and Bank. Ang isang commissioner ng COMELEC ay maninilbihan ng 7 taon. Sina Inting at Cosquejo ay itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto noong 2018. Ang panawagan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kung maaari makapagtalaga kaagad ng kapalit lalo na at may halalan at posibleng may mga mahalagang bagay o kaso na desisyonan. Napakabuti sana at ang ating panawagan na hindi naman tayo nag-iimpluwensya sa ating Pangulo. Sana nga po talaga may ma-appoint kaagad dito sa COMELEC na kapahalinhin, kaapalit po nila upang kahit paano maging normal din rin ang pagkilos at pagtatrabaho ng COMELEC. Gayong talagang 2 buwan na lang halos ay eleksyon na. Ella, bagamat ngayon ay nagsimula na ang election period, bawal kasi ang mga paggalaw, yung transfer o kaya appointment sa mga opisyal ng pamahalaan. Pero ayon kay Chairman Garcia, exempted daw dito ang Pangulo dahil mayroon siyang continuing power mula sa Commission on Elections. Kaya maaari siyang mag-appoint
na ang kapalit ni na Casquejo at Inting. Ang pagkakaalam natin, Ella, ay sa February 2 ay wala na sa pwesto itong dalawang commissioners at kahapon nga ay nagkaroon ng unbank session. Ito na yung huling sesyon na inaasahang dadaluhan nitong dalawang commissioners na ito. Nangyari na rin ito, Ella, noong nakaraang 2022 elections kung saan dalawa ring mga commissioner ng COMELEC ang nagretiro kung saan malapit na ang eleksyon. Sina Commissioner, kung di tayo nagkakamali, si Guanzon at gayon din si Commissioner Antonio Co na ngayon ay nasa Supreme Court na bilang isang maestrado. Yan ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nagbigay ng ultimatum si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga provincial offices upang malansag ang mga active at potential na private armed groups o PAGs bago ang midterm elections. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, may 3 aktibong PAGs na natukoy sa Region 3, 7 at 9 at ilang potential PAGs sa iba pang rehiyon. Binanggit ni Fajardo na ang layunin ng PNP ay maiwasan ang paggamit ng mga PAGs para sa pangaharas at intimidation sa mga kandidato at botante. Ang fear po natin dito ay kung hahayaan natin na hindi ito malansag po ay there is a big possibility na magamit po ito sa pangahara, sa pag-intimidate not only doon sa mga kalaban nilang mga kandidato, pati na rin po doon sa mga boboto po, mga botante po. At yun yung ayaw po ng ating Chief PNP, kaya nagbigay na nga po siya ng ultimatum doon sa mga concerned provincial offices kung nasaan na-identified itong mga private armed groups ko. Bagamat sa ngayon ay wala po tayong namomonitor na any activities relating to possible employment of these PAGs, but we cannot discount the possibility na habang papalapit po ang eleksyon ay dahil nandyan lang po sila ay posibleng magamit po sila. Inaprobahan ng Senado ang panukalang batas na naglalayong ilipat ang unang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM sa August 11, 2025. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, ang 3 buwang pagpapaliban ay magbibigay ng sapat na panahon sa COMELEC para maghanda at sa Bangsamoro Transition Authority o BTA upang tapusin ang kanilang mga transaksyon. Nakasaad sa panukala na magpapatuloy ang BTA hanggang maihalal at manumpa ang kanilang mga kahalili. Hinimok ng Department of Social Welfare and Development ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na magparehistro bilang miyembro ng Social Security System. Sa ilalim ng 4-piece Alcansya Program, magkakaroon ng mga benepisyaryo ng access sa social insurance na sumasaklaw sa pagkawala ng kita at pagkakasakit na may buwan ng premium na babayaran ng mga benepisyaryo. Ang programang ito ay isinagawa sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng DSWD at SSS noong Hulyo 2024. Pinag-iingat ngayon ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang publiko sa mga natatanggap na mensahe sa telepono o text message. Ito ay matapos na maaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang Malaysian national na nagbebenta ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI catcher na tinatawag ding fake cell tower o rogue cell tower. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, ano ba ang kayang gawin ng mga gumagamit ng IMSI catcher o fake cell tower? Magandang tanghali sa iyo, Ella. May kakayahan kasi itong IMSI catcher o tinatawag ding IMSI catcher na makapag-track, makapag-intercept ng mga cellular number para makapagpadala ng mensahe sabay-sabay sa maraming bilang ng cellphone subscriber. Kaya naman, Ella, magpapakalat ng mga tauhan ang Department of Information, Communication and Technology sa mga matataong lugar sa buong bansa upang mamonitor ang galaw ng mga scammer gamit ang International Mobile Subscriber Identity
o MC Catcher. Ito'y matapos ngang mahuli ng PNP ACG ang Malaysian National na nagbebenta ng makabagong MC Catcher sa bansa. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, mula sa malaking MC Catcher na nakalagay sa sasakyan, maliit at portable na lamang ito na kayang ilagay sa backpack at makihalubilo sa maraming tao. May kakayahan kasi ang MC Catcher na makapag-track at makapag-intercept ng mga cellular number para makapagpadala ng mensahe sabay-sabay sa maraming bilang ng cellphone subscriber. Bukod sa matatrack ng MC Catcher ang mga cellular phone number ng mga malapit sa lugar, makakapag-intercept dito ng mga messages na kaya pang i-edit bago dumating sa mga subscriber o cellphone user na sinasamantala naman ng mga scammer. Kaya naman paalala ng CICC at DICT sa publiko, mag-ingat sa mga natatanggap na mensahe, lalo na ang pag-click sa mga ipinadadalang link upang hindi sila mabiktima ng mga scammer. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Pabor ang isang commuter group na magtaas ng pasahe sa mga jeepney pero dapat ay sa mga modern unit lamang. Ayon sa grupo, normal lang ang pagtaas ng pasahe kung kapalit naman nito ay maayos na serbisyo at ligtas na pagbiyahe ng mga pasahero. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Pabor ang commuter group National Center for Commuter Safety and Protection sa panukalang taasan ang pasahe sa mga jeepney. Paliwanag ng chairperson ng grupo na si Elvira Medina, hindi naman talaga maiiwasan ang pagtaas ng pasahe sa mga pampublikong transportasyon dahil sa ibang dahilan, pangunahin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero dapat anya ang magtaas lang ng pasahe ay ang mga modern jeepney na nag-comply sa Public Transport Modernization Program ng pamahalaan at hindi ang mga lumang jeep. Kesa kami magkasakit sa pollution, mas gusto na namin yung 2 pisong dagdag kesa sa paracetamol na 30 pesos. So hindi yun mas kasama yung aming kalusugan na kung ang aming sasakyan ay yung mga bulok na jeep na nagbubuga ng masamang usok at nakakalahap kami ng masamang usok sa magitan nila, okay na ako magbayad ng additional. Sa ngayon, naisbuhayin ng ilang transport group ang kanilang petisyon noong 2022 na itaas sa 15 pesos ang minimum na pasahe sa mga jeepney mula sa 13 pesos. Ayon sa presidente ng transport group na Altodap, ito'y dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng krudo na gamit ng mga jeep. Unang 3 linggo pa lang ng taon, sunod-sunod na pagtaas na ng presyo ng petrolyo ang bumungad sa mga tsuper. Alam mo, kaya namin gustong buhayin to dahil nahirapan na rin yung mga driver dahil sa sobrang pagtaas ng ating petrolyo. Lalo ngayon, magkano itinaas, halos sa 3 piso. Nasa 300 piso na anya ang nawawalang kita ng mga tsuper na napupunta sa krudo. Imbis na kita mo na, maiuwi mo, pupunta pa sa gasolina. Napakalaking bagay na yung 300 na mawawala sa iyo. Kasama ng Altodap ang Pasang Mazda at Akto na naghain ng petisyon noong 2022 na gawing 15 pesos ang minimum fare sa jeep dahil din sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, dadaan pa sa masusing evaluation kung aaprubahan ang hirit na taas pasahe sa jeep. Ang mga factor na tinitignan ng LTFRB ay ang pagtaas ng presyo ng krudo, inflation rate at kabuuang epekto ng taas pasahe sa ekonomiya at mga mananakay. Ayon sa LTFRB, kailangan nilang balansihin ang epekto nito sa mga tsuper at sa mga mananakay. Magsasagawa pa ng public hearings hinggil sa hirit na taas pasahe. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang mga color room na sasakyan na nag-ooperate sa Bulacan. Ayon sa SAIC, naging hotspot ang lugar ng mga pribadong sasakyan na nagsasakay ng pasahero
kahit walang permit mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, anong parusa ang ipapataw sa mga driver at may-ari niyang mga sasakyan na hinuli sa Bulacan? Ella, lahat ng mga sasakyan na nahuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ay na-impound na. At yung mga operator o yung nagmamay-ari ng mga sasakyan na to ay pwede silang mapagmulta ng nasa 120,000 pesos dahil nga sa pag-ooperate ng colorum vehicle. Nasa 5 sasakyan nga sa Tabang area sa Giginto, Bulacan ang hinuli ng DOTR SAIC kahapon sa kanilang operasyon kasama ng Coast Guard at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa SAIC, naisyuhan ang lahat ng Temporary Operators Permit na nasa 7 mga violation ang naiulat. Itong mga sasakyan na nahuli ay nag-ooperate bilang public transportation kahit na wala silang kaukulang permit mula sa LTFRB. Hotspot area nila ng mga kolorum na sasakyan ang pinagsagawaan ng operasyon ng SAIC. Kasama sa mga nahuli ang isang sasakyan na mula Tabang na nagsasakay ng pasahero papuntang MRT North Avenue sa halagang 100 pesos kahit hindi ito kasama sa kanyang ruta. Isa pang sasakyan na nahuli ay pribado na merong 3 sakay na pasahero mula Tabang at papuntang Quezon City. Pribadong sasakyan din ang isa pang nahuli na meron namang sakay na 4 na pasahero at maghahatid sa Caloocan City. Habang ang ika-4 na sasakyan ay isang Innova na pribado at maghahatid din ng pasahero sa Caloocan. Habang ang ika-5 sasakyan naman na nahuli ay pribadong van na merong sakay na mga estudyante mula Tabang hanggang Malolos at binabayaran ng 2,500 pesos kada buwan. Wala itong special service permit mula o school service permit mula sa LTFRB. Ella, ayon nga sa SAIC, target ng kanilang operasyon yung mga colorum vehicle dahil nga nakokompromiso nito yung kaligtasan ng mga commuter dahil nag-ooperate sila kahit walang mga kaukulang dokumento bilang pampublikong transportasyon. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Isa ang Pilipinas sa mga paboritong puntahan ng mga turista dahil sa magagandang lugar sa bansa. Kaya ang Department of Tourism nais na magkaroon ng mas marami pang direct flights sa iba't ibang bansa at isulong ang visa liberalization upang mas makahikayat pa ng mga dayuhan na bumisita sa bansa. Narito ang report ni Mia Alonzo. Palakasin ang turismo sa bansa. Ito ang palalawigin at patuloy na isasagawa ng Department of Tourism sa pamamagitan ng pagbubukas ng direct flights sa iba't ibang bansa. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, isang paraan ito upang mas maging globally competitive ang Pilipinas sa larangan ng turismo. Pinakabagong isusulong ng DOT ang pagkakaroon ng direct flights sa bansang India. Gumawa na po tayo ng mga joint working group meeting sa kanila and nag-send na po tayo ng business missions doon kasama ng ating mga private tourism stakeholders to have a B2B, no? To make sure that we're able to usher in the Indian market, especially na napaka-popular ng Pilipinas sa mga Indians, especially in terms of wedding tourism. Kasali na po dyan yung ating diving and other tourism products. Ilan sa mga bagong dagdag na direct flights ay ang Manila to Sapporo sa Japan, Manila to Paris, Manila to Seattle, Manila to San Francisco at Manila to Canada. Samantala, ayon kay Secretary Frasco, nais din ng DOT na bigyang pansin ang visa liberalization para mas maging madali ang pagkuha ng Philippine visa para sa mga turista. The DFA has initially launched this system. And we are hopeful that with the President's instructions na mas gawing efficient, professional, and globally competitive.
Inihalimbawa ng kalihim ang naging hakbang ng ibang bansa sa ASEAN matapos ang pandemya na nagluwag ng kani-kanilang mga visa policies para sa mga citizens ng ibang bansa para muling mapalakas ang turismo. Yung nangyari pagkatapos ng pandemya ay yung ating mga neighbors in the ASEAN, nagkaroon sila ng very aggressive visa liberalization policies. Either nag-mount sila ng electronic visa or visa-free na yung mga citizens from many countries around the world. Kaya yun po yung advokasya ng Department of Tourism. As early as the start of the administration, we advocated with the Department of Foreign Affairs as well as the Bureau of Immigration that to become a globally competitive destination. Samantala, patuloy din ang DOT sa pagpapalakas ng domestic tourism sa pamamagitan ng pagmamarket ng magagandang destinasyon sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa bansa. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inamyendahan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang patakaran sa alien employment permits para sa mga dayuhang manggagawa sa Pilipinas sa ilalim ng Department Order No. 248. Layo ng revised guidelines na gawing mas simple at mabilis ang proseso kabilang ang labor market test at paggamit ng PhilJobNet para sa job postings. Pinatututukan din ang skills transfer sa mga Pilipinong manggagawa sa pamamagitan ng Understudy Training Program at Skills Development Program. Dagdag pa rito, ipinakilala ang Economic Needs Test upang matiyak ang pangangailangan ng dayuhang manggagawa batay sa kakayahan ng local labor force. Kinumpirma ng Manila Economic Cultural Office o MECO na stable na ang kalagayan ng Pinay na nasugatan sa Taiwan matapos mahagip ng tren habang nagpapapicture sa tabi ng riles sa sa Shifen Old Street. Dinala siya sa ospital at sumailalim sa surgery dahil sa mga pinsala sa ulo, dibdib at balakang. Ayon sa Taiwan Railway Police Office o Police Bureau, maaring pagmultahin ang Pinay kung mapatunayang nilabag niya ang Railway Act. Sa kapapasok lamang na balita, inianunsyo ng Commission on Elections o COMELEC na magsisimula na bukas ang muling pag-iimprenta ng mga balotang gagamitin para sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, sisimulan ang printing bukas ng alas 3 ng hapon sa National Printing Office. Abangan ang iba pang mga detalye mamaya sa Ito ang Balita. Pinabulaanan ni Senate President Cheese Escudero ang akusasyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may blankong item sa Bicameral Conference Committee report ng 2025 National Budget. Iginiit ni Escudero na walang blanko sa report na kanyang pinirmahan at maling sabihing may blank check ang Kongreso. Samantala, sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi siya pumirma dahil sa umano'y mga blankong datos sa naturang report. Inihayag sa ginanap na pagdinig sa Kongreso na umabot sa 59.6 billion pesos na halaga ang kinakailangan maibalik ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa mga ospital. Ayon pa sa ilang mambabatas, apektado ang mga ospital dahil sa delayed payments ng PhilHealth. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Muling tinalakay sa Kongreso kahapon January 22 ang utang ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na kinakailangang maibalik sa mga ospital. Umabot sa 59.6 billion pesos ang kabuang utang ng state insurer na kailangan maibalik sa mga ospital. Inihayag ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro sa ginanap na pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability na dahil sa utang ng PhilHealth ay tumitigil na ang operasyon o nagsasara na ang ibang mga ospital. We have received reports that because of delay in the payment of claims, some hospital have ceased in continuing the certain services of the same.
some fully closed already. I am apprehensive that perhaps one of the reasons kung bakit hindi sila bumabalik is because the hospital shut down already. Parehong katanungan din ang inihayag ng Vice Chairperson ng komite na si Representative Bienvenido Abante Jr. sa mga kawani ng PhilHealth. Ayon kay Congressman Abante, matagal na itong problema, ngunit bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nasosolusyonan? It has always been a nagging problem on the delayed or non-payment of PhilHealth to hospitals. We would like to find out what the real problem is when you have all the money. When you have all the money. Ang iniisip ko, are the minds of the PhilHealth officers are all business, or is PhilHealth? PhilHealth is not just business. PhilHealth is healthcare. So we would like to find out what the real problem is. Why until now some hospitals are not being paid and that the payment is delayed. Ngunit muling nagpaliwanag kaugnay rito ang Presidente at Chief Executive Officer ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma Jr. There's a shortage of personnel across the board on all departments. So Mr. Chair, kulang po. Personnel saan? Sa inyo o sa hospital? Sa PhilHealth po. Sa PhilHealth? Sa PhilHealth po. So for example po, kulang po kami ng mga abogado, kulang po kami ng mga finance people, kulang kami ng mga... That's why we have a pending reorg with GCG, which is about to be approved and implemented. Ngunit ayon sa chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability na si Representative Joel Chua, madali lang naman ang solusyon kung ito ang nagiging problema ng state insurer. Like what you've said, more than 2 years na po kayo, but this problem has been going on since 2017 or mas matagal pa. Even further. So, yes, Mr. For 8 years, medyo ang tagal na po yata na itong problema to, and yet hanggang ngayon di pa nasusolusyonan. Samantalang simpleng-simple lang. Kung kulang kayo sa tao, mag-training kayo ng mga staff ng ospital para i-check lahat yung mga pinipilapan. Sinabi naman ni Ledesma na mayroon silang isinasagawang capacity training at capacity building bukod pa sa planong pagdaragdag ng mga tauhan sa PhilHealth Cares. Samantala inaasahan na sa susunod na pagdinig ng Kongreso ay makadalo ang Association of Hospitals bilang hiling din ni City of Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan. Ito ay upang malaman kung ano-anong ospital ang apektado ang operasyon dahil sa utang ng PhilHealth. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inutulig sana ng Makabayan Black Solons ang pagkabinbin sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco ng 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Panawagan ng mga ito sa kapwa kongresista, manindigan sa mandato at huwag payagan ang ehekutibong diktahan sila sa kahihinatnan ng impeachment proceedings. Ang detalye sa ulat ni Ron Salicos. 2 linggo na lang ang nalalabi. Muli na namang mag-a-adjourn ang sesyon ng Kongreso sa February 8 sa gitna ng papalapit na 2025 midterm elections. Ibig sabihin ito sa June 2 na ulit magbabalik sesyon ang House of Representatives. Subalit hanggang ngayon hindi pa rin naaksyonan ang 3 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggastos nito ng confidential funds. Kinokondena na ng Makabayan Block Representatives ang kawalan ng aksyon sa mga reklamong ibig magpatalsik sa Vice-Presidente sa pwesto. Ayon sa mga kongresista, ngayon lang sa kasaysayan ng Kongreso natenga ang impeachment complaints sa opisina ng Secretary General sa loob ng mahigit 1 buwan. Isinisisi nila ito sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi pabor sa impeachment ni VP Duterte. Pero tinutulan naman ito ng mga kongresistang kabilang sa mayorya. Hindi naman po totoo 'yun na binablock ng Pangulo. Sabi nga po, iniaantay pa yung mga ibang complaints para minsanan po na matakal if ever po na may oras pa po tayo. Yun ang nagiging concern talaga, yung oras po na natitira sa session.
Hindi ako naniniwala may interference. Panawagan ng Makabayan Bloc sa mga kapwa kongresista, manindigan sa mandato at huwag payagan ng ehekutibong diktahan sila sa kahihidat na ng impeachment proceedings. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdududa na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung may maghahain pa ba ng 4th impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Magsasagawa naman ng demonstrasyon sa January 31 ang kampo ng mga naghain at nag-endorso ng impeachment upang kalampagin ang Kongreso na aksyonan na ang reklamo. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Rosalie Coz live. Rosalie, may update na ba mula sa tanggapan ng Secretary General ng kaugnay nitong mga nakabinbing impeachment complaints laban kay VP Duterte? Ella, mula noong Lunes hanggang ngayong araw ng Huwebes, walang pahayag ang tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco kaugnay ng mga tanong ng media sa kahihinatnan ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain yung mga reklamo noon pang December 2024 dahil sa questionableng paggastos ng Vice Presidente ng kanyang confidential funds. Kaya naman nagdududa na si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kung meron pa bang ika-4 na impeachment complaint. Yan kasi ang idinadahilan ni House Secretary General Velasco kung bakit hindi pa niya na itatransmit yung impeachment complaints na nakabinbin sa kanyang tanggapan sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Isa si Congresswoman Castro sa nag-endoso ng ikalawang impeachment complaint. Pakinggan natin ang pahayag ng kongresista. Medyo matagal-tagal na rin ang ganyang pronouncement, no? Hindi natin alam kung totoo nga ba yan o hindi. Wala akong nakikita signal dito sa mga kasamahan namin dito sa House of Representatives, kahit nakasitanungin mo sila, wala silang alam. Dagdag pa ng kongresista, walang sino mang lumalapit sa kanya para humingi ng suporta sa sinasabing ika-4 na impeachment complaint. Tatawagan din niya ngayong araw ang House Secretary General kaugnay ng mga nakabinbing reklamo. Magsasagawa rin anya ng mga pagkilos ang kanilang kampo kasama ang iba pang naghain ng impeachment complaints laban kay VP Duterte upang kalampagin ang Kongreso kaugnay nito, kabilang na ang isang demonstrasyon sa January 31. Samantala, pinabulaanan naman ni Congresswoman Castro ang aligasyong ginagamit nila ang issue ng impeachment bilang propaganda sa paparating na halalan. Whether may election yan o wala, talagang prinsipyo namin itong accountability and transparency kahit na sino pa yan nandiyan, no? Kaya hindi totoo na ginagamit namin ito na dahil sa election. Lamang 5 araw na may plenary session ang House of Representatives bago muling mag-adjourn sa February 7. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang record ng passport at biometrics data sa ilalim ng pangalang Edgar Matubato. Si Matubato ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na iniuugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ahensya, agad na matutukoy ng DFA passport system kung sakaling may gumamit ng naturang pangalan sa pag-a-apply ng pasaporte. Tiniyak din ng DFA na kung may magtatangka ay hindi aaprubahan ang aplikasyon nito. Nagbabala ang DFA sa publiko na ang pamimeke ng pasaporte ay seryosong paglabag na may kaukulang parusa sa ilalim ng passport law. Patay ang 2 sundalo habang sugatan ang 12 iba pa matapos ang nangyaring pananambang sa mga ito sa bayan ng Sumisip sa Basilan kahapon ng tanghali. Nangyari ang ambush sa tropa ng militar habang naka-duty ang mga ito para sa seguridad ng mga kawani ng United Nations Development Program. Ang detalye alamin natin kay Ryan Lacanlale live. Ryan, base sa investigasyon ng mga otoridad, sino ang grupo na nasa likod ng nasabing pananambang sa mga sundalo?
Ella, isang notorious group na sangkot sa mga karahasan na pinamumunuan ni Najal Buena at Oman Ajal Ahalis at sinasabing suportado ng ilang miyembro ng MILF o Moro Islamic Liberation Front ang sinasabing mayroong kagagawan sa pananambang. 2 sundalo ang kumpirmadong nasawi samantalang sugatan ang 12 iba pa ng tinambangan ang mga ito habang nagbibigay ng seguridad sa mga kawani ng United Nations Development Program sa barangay Sumisip, Basilan kahapon ng tanghali. Mariing kinundina ng pamahalaang panglalawigan ng Basilan at ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. ang pananambang. Tinawag ni Galvez na karumal-dumal ang pag-atake na layong hadlangan ang kapayapaan na kasalukuyang tinatamasa sa Basilan. Agad ding nagsagawa ng kaukulang hakbang ang mga militar upang pahupain ang tensyon sa lugar. Nanawagan si Galvez sa pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front na magsagawa ng sariling investigasyon upang mapanagot ang mga salarin. Hiniling naman ni Governor Jim Saliman sa mga Basileño na maging mapagmatsyag at kalmado at tiniyak na kontrolado ng otoridad ang sitwasyon sa lugar. Samantala, sinunog din yung isang KM-450 military truck ng mga sospek at ayon sa ulat, mayroong 2 nasawi sa panig ng mga salarin at hindi pa bilang o tukoy yung bilang ng mga sugatan sa kanilang panig. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. I-dineploy na ng Philippine Coast Guard sa may karagatang sakop ng Zambales ang BRP Cabra upang magpatrol at i-challenge ang presensya ng mga barko ng China na namamalagi doon. Sa update na ibinahagi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasa loob pa rin ng karagatang sakop ng Zambales ang 2 barko ng China Coast Guard. Ayon kay Commodore Tariela, layunin ng deployment ng BRP Cabra na pigilan na lalo pang makalapit sa loob ng ating teritoryo sa Zambales ang mga naturang barko ng China. Pinalitan ng BRP Cabra ang BRP Suluan na una nang nagbabantay sa lugar. Nakuha na ng Bureau of Immigration ang detalye na sinasabing Chinese spy na naaresto dahil sa umano'y espionage o paniniktik sa mga kampo ng sundalo at EDCA sites sa bansa. Ang hindi pinangalanan Chinese ay 39 years old, kasal sa isang Pinay at labas-masok na sa bansa mula pa noong 2015. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ibinigay na nila sa Department of Justice at NBI ang naturang impormasyon upang makatulong sa ginagawang investigasyon. Tiniyak ng opisyal na matutukoy pa nila ang iba pang mga dayuhan na nasa bansa at posibleng tumutulong sa sinasabing espiya ng China. Isa sa ilalim din ang naarestong Chinese sa deportation proceedings pero nilinaw ng BI chief na ipapatapon lamang ito pabalik ng China kapag natapos na ang kinakaharap ng mga kaso nito at napagsilbihan na ang magiging sentensya. Ipinahayag ng Korte Suprema na hindi kailangan ng psychological evaluation upang patunayan ang psychological violence sa ilalim ng Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Pinagtibay ng Korte ang hatol laban sa akusado na nagdulot ng mental at emotional na paghihirap sa kanyang asawa at mga anak at pinatawan siya ng hanggang 8 taong pagkakakulong. Ayon sa korte, sapat na ang testimonya ng biktima upang patunayan ang emotional distress nang hindi kinakailangan ang ekspertong psychological evaluation. Magdaragdag ang Department of Social Welfare and Development ng mga mobile kitchen na isa sa makatutulong sa pagtugon sa panahon ng kalamidad. Target nito makapagbigay agad ng hot meals sa mga kababayan nating apektado sa panahon ng kalamidad. Ang detalye alamin natin sa report ni Jed Neresina live.
Jed, kailan ba darating itong mobile kitchen ng DSWD at sa anong mga lugar yan i-deploy? Ella, sa susunod na buwan nga yung target ng Department of Social Welfare and Development na ma-launch na ito at ma-deploy sa lahat ng rehiyon sa bansa yung mga karagdagang mobile kitchen na isa sa mga tutugon tuwing panahon ng kalamidad sa bansa. Tina-target ng DSWD na makapag-deploy ng mga mobile kitchen sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas para makatulong sa response efforts ng gagawaran tuwing may kalamidad. Layo nitong makapaghain agad ng hot meals sa mga inilikas na individual at pamilyang apektado ng anumang kalamidad o sakuna. Bukod sa mga nasa evacuation centers, target din nilang maabot o matulungan ang mga kababayan nating mai-stranded sa mga pantalan o airports. Ang karagdagang mobile kitchen ay para mas maging epektibo pa sa pagbibigay ng agarang tulong ang DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad o sakuna. Ang mobile kitchen ay isa lang sa mga kagamitan ng ahensya para sa pagresponde sa mga panahong kinakailangan. Samantala, Ella, ayon sa DSWD, bukas at handang mag-accommodate ang walang gutom kitchen ng ahensya sa Pasay City at maaaring puntahan ito ng ating mga kababayan na nagugutom o nangangailangan ng makakain. At dagdag pa rin ng DSWD dahil nauna nilang sinabi nitong nakaraan na handa ang DSWD o pinaplano nila na madagdagan pa yung walang gutom kitchen sa bansa para mas marami pang masilbihang mga kababayan natin. Ayan muna update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Aabot sa 300 mga individual ang nawalan ng tirahan matapos ang sumiklab na sunog sa Barangay 20, Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Base sa inisyal na report ng Bureau of Fire Protection, nasa 30 mga bahay ang tinupok ng apoy. Sinasabing nagsimula ang sunog pasado alas 2 ng madaling araw kanina mula sa bahay ng isang residente doon. Itinaas hanggang sa ikalimang alarma ang sunog sa Isla Puting Bato at idineklarang fire out pasado alas 4 ng umaga. Niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang silangang bahagi ng bayan ng San Francisco sa Southern Leyte dakong alas 7:39 ngayong umaga base sa report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Unang naitala ang lindol sa lakas na magnitude 5.9 na kalaunan ay ibinaba sa magnitude 5.8. Naramdaman din ang mga pagyanig sa iba pang mga kalapit na bayan sa Southern Leyte at iba pang mga lugar na umabot sa intensity 6 hanggang intensity 1. Batay sa report ng PHIVOLCS, as of 11 a.m., umabot sa 68 aftershocks ang naitala. Base sa assessment ng Office of Civil Defense Eastern Visayas, naitala ang pinsala ng lindol sa ilang mga istruktura sa bayan ng San Francisco, Pintuyan at Padre Burgos. Makikita na ilang mga semento ang nagkabasag-basag, gayon din ang mga bitak sa kalsada at mga gusali at ilang humapay na poste ng kuryente. Samantala, isa pang malakas na lindol ang naitala sa bayan ng Siocon sa Zamboanga del Norte, dakong alas 11:41 ng umaga. Base sa report ng PHIVOLCS, naitala ang magnitude 6.1 na lindol sa silangang bahagi ng Siocon, Zamboanga del Norte at may lalim na 32 kilometers. Sa advisory ng PHIVOLCS, sinasabing inaasahan ang mga pinsalang dulot ng malakas na lindol, gayon din ang mga aftershock. Ipinagdiriwang ngayong araw ng mga Bulakenyo ang ika-126 na anibersaryo ng unang Republikang Pilipino na kauna-unahang Malayan Demokratikong Republika sa buong Asya. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, kumusta ang selebrasyon ng anibersaryo ng unang Republika ng bansa sa Bulacan? Ella, magandang tanghali. Naging panauhing pandangal
sa Barangay Church sa Malolos si Solicitor General Menardo Guevara at kung saan ay nakiisa rito ang nasa 2,000 mga Bulakenyo sa pagdiriwang ng kapanganakan ng unang Republikang Pilipino. Idineklarang walang pasok o non-working holiday ang ngayong araw buong probinsya ng Bulacan bilang paggunita sa araw ng unang Republikang Pilipino na naitatag sa makasaysayang lugar sa Barangay Church dito sa Malolos. Alas 8 na umaga nang sinimulan ang selebrasyon sa pamamagitan ng pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni General Emilio Aguinaldo. Pinangunahan ito ni dating Justice Secretary na ngayon ay Solicitor General Menardo Guevara, kasama si Bulacan Governor Daniel Fernando, Malolos City Mayor Christian Natividad at Vice Governor Alex Castro. Bukod pa ang tatlong magkakasunod na gun salute na tanda ng pagpapahalaga ng unang Republikang Pilipino kung saan naging ganap na malaya ang bansa laban sa mga dayuhan. Habang ibang bansa sa Asia ay patuloy na nagpapaalipin sa mga dayuhan, ang mga Pilipino ay tumindig na nagpahayag na kaya nating pamahalaan ang sariling bansa. Ito po ang kahulugan ng maging isang malayang republika. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, hanggat patuloy na marami ang naghihirap at may pangapi sa lipunan ay hindi pa rin ganap na malaya ang bansa. Nasaan na tayo ngayon? Natabo na ba natin ang mga dakilang adhikaing nakaukit sa ating saligang batas? Sukatin natin ito sa pamamagitan ng 3 pamantayan ng ating saligang batas: kalayaan, kaunlaran, at katarungang panlipunan. Ang unang Republikang Pilipino ay naitatag noong January 23, 1899. Isa lamang ito sa 3 republika na isinilang o naitatag sa Bulacan. Kabilang din dito ay ang Republika ng Real de Cacarong de Sili sa bayan ng Pandi noong 1896 at ang Republika ng Biak na Bato sa Doña Remedios Trinidad noong 1897. Samantala, kasama sa nagpatingkad sa selebrasyon ay ang street dancing na tinatawag na dulutsangan kung saan nakilahok dito ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Malolos, Bulacan. At yan mo ting latest live, balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Dumating na sa Baguio City ang ilang bahay kubo na gagamitin bilang pansamantalang relokasyon ng mga pamilyang apektado sa nagpapatuloy na aktibidad ng Bulkang Kanlaon sa lungsod. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa probinsya ng Negros Occidental na gumamit ng bahay kubo bilang pansamantalang tirahan para sa mga inilikas. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Upang mabigyan pa rin ng privacy at kahit papaano ay maging maayos pa rin ang kalagayan ng mga pamilyang inilikas sa Baguio City dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Pinili ng Baguio City Local Government Unit na bahay kubo ang gamitin sa halip na conventional modular tents bilang temporaryong relokasyon sa mga natitirang internally displaced persons sa lungsod. As of now, our site development is in Barangay Napoles here in Baguio City. It is a government-owned land, or approximately 7 hectares of land. We'll be beginning to put up our traditional bahay kubo in that area, and we will be transferring those in the regional evacuation center to the relocation area by the end of the month. Sa kasalukuyan ay meron na lamang 23 apektadong pamilya ang nananatili sa nakatalagang evacuation center sa lungsod. Sila ang mga nakatira na sakop sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone mula sa bulkan. We are preparing for 50 huts that could accommodate at least 50 families. And aside from that, we also have the quarantine facility also beside that area which could accommodate another 25.
Dahil sa posibilidad na maaaring iakyat sa Alert Level 4 ang bulkan, iba't ibang paghahanda na rin ang inilatag ng lokal na pamahalaan. Kung mangangailangan man ng mass evacuation, naka-activate na ang task force kanlaon ng lungsod. Nakapwesto na rin ang kanilang border control upang wala nang makapapasok o makababalik sa permanent danger zone mula sa bulkan. Bukod dito, hinihikayat din ang bawat residente na maging alerto at palaging ihanda ang kanilang go bag. The residents to be affected by the Alert Level 4 of Mount Canlaon, please stay vigilant. Have your emergency go bag intact anytime, anywhere, have it there. And we will be getting in touch with you through our text blast. But most of all, let's all pray for our safety. Sa oras na iakyat sa Alert Level 4 ang Bulkang Canlaon, 14,000 residente sa Baguio City ang apektado. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng simulan na sa unang araw ng Pebrero ang 25% na taripa sa mga importasyon mula Canada at Mexico ayon kay US President Donald Trump. Idiniin niyang ang hakbang na ito ay dahil sa pagpasok ng fentanyl at mga iligal na tao sa border. Nagbabala rin siya ng 10% na taripa sa mga produktong gawa sa China na kanyang tinawag na abusado. Pinangangambahan naman ng China ang mas malalim na epekto ng trade war at nangakong ipagtatanggol ang kanilang interes. Bumuo ng task force ang US Securities and Exchange Commission upang maglatag ng malinaw na batas para sa crypto assets sa bansa, isang araw matapos umupo si US President Donald Trump sa pwesto. Ipinahayag ni Republican Commissioner Mark Yeda ang bagong SEC chair na ang task force ay tututok sa pagsasakatuparan ng malinaw na regulasyon, maayos na pagrerehistro at pagsusulong ng crypto-related legislation. Ito ang unang hakbang ng Trump administration sa pagsasaayos ng crypto policy ng bansa. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 22, versikulo 37 na nagsasabi, "At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.